Si Noir ay isang walang pera, walang pakinabang na tao na may kakayahang walang silbi na palagi siyang binibigyan ng matinding pananakit ng ulo. Ngunit, nang makatagpo niya ang isang S-rank na diwata na nakagapos sa isang piitan, binigyan siya nito ng walang hanggang kapangyarihan, ngunit magagamit lang niya ang mga ito kapag sinusugpo niya ang mga masasamang loob at nakadarama siya ng kasiyahan. Nagsimula ang lahat ng magising si Noir at magsimulang maghanda para sa kanyang bagong trabaho bilang isang librarian. Sa kanyang paglabas, nasalubong niya ang kanyang ama, na nagsimulang humingi ng paumanhin dahil kinuha ng anak ng Viscount ang trabaho. Mukhang ang ama ni Noir ay isang maharlika, ngunit hindi tulad ng ibang maharlika, dahil mas mataas ang kanyang blood sugar kaysa sa balanse ng kanyang bank account. Kinaiinisan ni Noir na ganito kahirap ang kanyang pamilya at sinimulan niyang kutsain ang kanyang pabayang ama sa pagkuha ng kalorya sa halip na ari-arian. Habang nakahandusay ang kanyang ama, dumating ang kanyang kapatid na si Alice at galit na pinalitan si Noir sa kanyang trabaho, kaya pinayuhan niya itong kumuha ng entrance exam sa Hero Academy dahil ang mga estudyanteng nakapagtapos doon ay may magandang kinabukasan. Kalaunan, si Noir ay naglalakad-lakad nang tumakbo palapit sa kanya ang kanyang matalik na kaibigang si Gemma na umaalog-alog. Tuwang-tuwa siya na magiging kasamahan niya si Noir sa aklatan, ngunit nagulat lang na pinalitan si Noir. Upang pasayahin siya, sinabi niya na mayroon siyang magandang balita tungkol sa kanyang kakayahan ng dakilang pantas, na isang kakayahan na nagsasabi sa kanya ng lahat tungkol sa mundo. Gayunpaman, anumang oras, ginagamit niya ito, dinadapuan siya ng migraine, kaya hindi niya ito ginagamit. Sinabi ni Gemma kay Noir na nakahanap siya ng sinaunang teksto na kayang pagalingin ang migraine nito sa pamamagitan ng halik, ngunit nang tangkaing halikan ni Noir si Gemma, iminungkahi ni Gemma na gumamit sila ng isang pribadong lugar. Pagdating doon, hinalikan niya ito, at naramdaman niyang gumanda ang kanyang pakiramdam, at may iba pa na mas matagal. Pagkatapos nyon, ginamit niya ang kanyang dakilang kasanayan bilang pantas upang malaman kung paano siya magiging sapat ang lakas para matanggap sa Hero Academy, kaya sinabi ng pantas sa kanya na galugarin ang isang piitan ilang milya mula sa kanyang posisyon. Gayunpaman, matapos gamitin ang kasanayan, dinadapuan siya ng sakit ng ulo. Kaya hinahalikan ulit ni Gemma siya para tumigil, pero gusto niya ito dahil nanginginig ang mga binti niya. Noong hapon na yun, nagpunta si Noir sa piitan para tingnan ang lugar. Pagpasok niya, narinig niya ang isang boses sa kanyang isip at dinala siya sa isang kwarto, kung saan nakita niya ang isang magandang stepmommy na si Olivia, nakatali sa mga kadena. Nang hawakan niya ang kanyang ulo, gumamit siya ng telepatiya para makipag-usap sa kanya at ikinwento ang tungkol sa kanyang nakaraan. Lumabas na siya ay isang adventurer na nahulog sa piitang ito sa isa sa kanyang mga misyon. Matapos talunin ng isang halimaw, aksidenteng na-activate niya ang isang bitag at nakatali na siya sa loob ng 200 taon. Nagulat, inalok ni Noir na tanggalin ang kanyang mga kadena, ngunit sinabi ni Olivia na huwag itong gawin dahil mamamatay siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit naparito si Noir sa piitan, at nang malaman niyang gusto nitong lumakas, sinabi niya sa kanya na idikit ang kanyang ulo sa ulo niya upang mailipat ang kanyang mga kasanayan dito. Kasama sa mga kasanayang ito ang creative skill, na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng anumang kasanayan na naiisip niya, ang best of skill, na nagpapahintulot sa kanya na pagpalain ng ibang tao ng mga bagong likhang kasanayan, at ang edit skill, na nagpapahintulot sa kanya na i-edit ang mga kasanayan na nasa kanya at ang mga naibigay niya sa iba. Gayunpaman, ang masamang epekto ay, kakailanganin niya ng life points para magamit ang mga kakayahang ito, at ang tanging paraan para makuha niya ang mga iyon ay sa paggawa ng isang bagay na nakakabuti sa pakiramdam, tulad ng pagdaig sa isang kontrabida. Nagustuhan nito ni Noir at nagpasya siyang subukan ang bago niyang kakayahan sa isang slime, at madali niya itong pinatay. Gayunpaman, bumawas ito ng kanyang lakas, kaya umuwi siya para alamin kung paano siya makakakuha ng life points. Pagdating niya roon, pinaplaro niya si Alice bilang isang malambing na kapatid sa labas, kaya tinawag siya nitong Oni-chan, na naging sanhi ng pagtaas ng kanyang life points. Kinabukasan, nakipagkita si Noir kay Emma sa isang parke at humingi ng yakap sa kanya dahil naniniwala siya na ang mga kayamanan sa kanyang dibdib ay dagdagan ang kanyang life points. Pagkatapos niyan, ginagamit niya ang mga puntos na nakukuha niya upang lumikha ng kasanayang discerning eye, na tutulong sa kanya upang makapasa sa pagsusulit ng Hero Academy.
Nang subukan niya ito kay Emma, nakakakuha siya ng mga detalye tungkol sa status nito at nerealize niyang gumagana ang kasanayan. Nang sumunod na linggo, dumating si Noir sa akademya upang kumuha ng pagsusulit, ngunit walang gustong makipaggrupo sa kanya dahil sa status ng kanyang pamilya. Bigla, dumating si Emma at sinabing gusto niyang sumali sa Hero Academy dahil gusto niyang makasama siya. Isa pang babae na nagngangalang Lenore ay humiling din na makipaggrupo kay Noir, ngunit bastos siya rito dahil iniisip niya. Siya ay mahina. Para sa pagsusulit, inatasan silang mang-alap ng mga materyales para sa pagsusumite sa loob ng mahigpit na deadline, kaya't nagpa siya si Noir na subukan ang piitan. Doon, nakakita siya ng patay na Reaper at halos maihi sa takot dahil baka mamatay siyang birhen. Nang nakataya ang kanyang kinabukasan, nilakasan niya ang loob na labanan ng multo at natalo ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanyang mga kasanayan. Kinabukasan, nagtipon ang lahat ng kandidato upang marinig ang kanilang mga resulta, at nagpapanik si Lenore dahil hindi pa tinatawag ang kanyang grupo. Sa kaloob-looban, kalmado si Noir dahil sinabi ni Olivia sa kanya na ang bungo ng patay na Reaper ay magbibigay sa kanya ng maraming puntos. Noon din, inihayag ang grupo ni Noir sa unang pwesto, at nagulat ang lahat. Dahil hindi inaasahan yon, masaya si Noir na makakapag-enroll siya sa akademya, ngunit nasampal siya ng realidad nang makita niya ang mga bayarin sa pagpasok sa paaralan. Nang sabihin niya sa kanyang ama ang issue sa bayarin sa paaralan, sinabi ng matanda na mayroon siyang naipong pera, ngunit nang malaman niya na ang bayarin ay humigit kumulang 300k gintong barya, halos inatake siya sa puso. Kalaunan ng umagang yun, dumating si Noir sa piitan at sinabi kay Olivia ang issue sa bayarin sa paaralan, kaya pinayuhan siya nito na labanan ang mga bihirang halimaw sa piitan at ipagbenta ang kanilang mga bahagi para sa maraming barya. Nagustuhan ni Noir ang ideya ngunit tumanggi siya dahil kung siya ay nagdadala pa ng isa pang bihirang halimaw, makakakuha siya ng labis na atensyon sa sarili, tulad lang sa entrance exam. Kahapon, matapos ihayag ang mga resulta ng pagsusulit, nakiusap si Noir kay Lenore na akuin ang pagtalo sa taga-ani ng kamatayan. Sa kasalukuyan, pinayuhan ni Olivia si Noir na magtrabaho sa Adventurers Guild at kumita ng pera. Pagdating doon, humahagikik ang receptionist na si Lola habang nagpapakilala dahil si Noir ay isang gwapong binata. Ipinaliwanag niya ang tungkulin ng mga adventurer, kasama na ang sistema ng gantimpala na nagbibigay daan sa kanila para umangat ang antas. Kapag oras na para simulan ang pagpaparehistro, isinusulat ni Noir ang lahat ng kanyang kakayahan, ngunit iniisip ni Lola na nagpapanggap lamang siya dahil ang kanyang mga kakayahan ay gumagaya sa mga kakayahan ng dakilang si Olivia. Sabi niya, pagod na siya sa mga nagpapanggap na sila ang papalit kay Olivia, at ang tanging paraan para patunayan na totoo siya ay kung ilalagay niya ang kanyang kamay sa isang libro. Bago gawin ito, pinapapusta siya ni Noir, na kung siya ay lihaytimo, siya ay magpo-pose at ipapakita sa kanya ang kanyang malasutlang kasuotan. Pagkatapos ng pagsubok, si Lola ay nagsimulang manginig dahil si Noir ay tunay ngang kahalili ni Olivia, at dahil din kailangan niyang ipakita sa kanya ang kanyang malasutlang kasuotan ayon sa kanilang kasunduan. Pagkatapos gawin yon, nagmakaawa si Noir na magkaroon ng isang misyon na magbibigay siya ng 300k gold coin sa isang linggo, kaya pinadala siya ni Lola sa isang misyon upang manghuli ng mga rainbow grasshopper. Bago umalis, lumapit si Lola at sinabi kay Noir na malaki ang pag-asa niya rito at pahihintulutan niya ang kanyang espesyal na hiling kung makukumpleto niya ang misyon. Habang nasa misyon, ginamit ni Noir ang kanyang life points upang gumawa ng skill sa headache immunity para hindi na niya palaging kailangan pang umasa kay Emma. Pagkatapos noon, ginamit niya ang Great Sage skill upang hanapin ang mga rainbow grasshopper, ngunit habang kinukolekta niya ang mga ito, hiniling niya na sana ay kasama niya si Emma. Bigla na lang, lumitaw si Emma mula sa wala at tinamaan siya sa ang tingin niya ng lumisan para sa isang misyon nang hindi nagsasabi sa kanya. Sa depensa ni Noir, ginawa niya ito dahil inakala niyang masyadong mapanganib ang pagiging adventurer para sa kanya, kaya pinaalalahanan siya ni Emma na nangako silang magsasama habang buhay noong sila'y bata pa. Pagkatapos ay nag-alok siyang tulungan siyang pamamanhidan ng sakit mula sa paggamit ng kanyang kasanayan, ngunit sinabi niya na hindi na ito kailangan dahil mayroon na siyang immunity sa sakit ng ulo. Ito ay ikinagulat ni Emma dahil inaasahan niya ang halik na yon. Kaya sinabi ni Noir na maaari pa rin silang maghalikan dahil minsan ay sumasakit pa rin ang ulo niya.
Matapos makumpleto ang misyon, bumalik si Noir sa guild at binayaran ng 250k gintong barya para sa pagkumpleto ng misyon. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Lola tungkol sa kanyang gantimpala at nagsimulang lamandi sa kanya, ngunit naiinis si Emma dahil hindi basta-basta pwedeng agawin ang kanyang lalaki. Ito ay humantong sa isang pagtatalo kung sino ang mas may karapatang maging malapit o intimate kay Noir ngayong gabi. Ngunit mabilis itong nakaagaw ng pansin ng ibang adventurer sa guild. Ayaw niyang patagilan pa ito, personal na pinuri ni Noir ang mga babae para pag-aanin ang kanilang pagtatalo upang makakalas na siya para sa kanyang susunod na misyon. Maya-maya, si Noir ay nasa isa pang misyon at galit si Emma dahil iniisip niya na ang mga babaeng tulad ni Lola ay pag-uubusin lamang ang lakas, sigla ni Noir at iiwan lamang siya kapag nakakita siya ng mas nakakaakit. Bigla, lumitaw ang mga goblin at nagsimulang umatake sa kanila. Kaya naghiwalay sina Emma at Noir upang harapin. Pabagsakin sila isa-isa. Sa paggawa nito, madaling napabagsak ni Noir ang duwendeng sumusunod sa kanya. Ngunit doon lumitaw ang isang malaking Easter Bunny at pinawalang buhay ang isa pang duwende. Sinuri ni Noir ang kalagayan ng duwende at sinabi kay Emma na lumayo dahil napakalakas nito. Ngunit hindi siya nakinig dahil kung matatalo ni Noir ito ng mag-isa, susuyuin na naman siya ni Lola. Habang sumusugod siya upang lumaban, sinubukan ng kuneho ang maraming atake upang siya'y pabagsakin. Ngunit naiwasan niya ang lahat ng mga ito at ginamit ang mahika ng hangin upang makapagdulot ng maraming hiwa sa halimaw. Gayunpaman, habang malapit na siyang tumira ng huling atake, ang Easter Bunny nagiging mas agresibo at nagsisimulang habulin si Emma ng buong lakas. Bago pa siya tuluyang madurage, bumaril si Noir sa halimaw at nagawang makatakas patungo sa kakahuyan kasama si Emma. Doon, nadismaya si Emma sa sarili niya dahil, sa kabila ng lahat ng ginawa niya, hindi niya natalo ang halimaw. Nagsimula siyang tawagin ang sarili niya na mahina, at doon na naintindihan ni Noir na ang pagkatalo sa halimaw ay malaking bagay para sa kanya. Ninais niyang makagawa ng paraan at nagpasya siyang bigyan siya ng kasanayan, ngunit hindi niya magawa dahil magagamit nito ang halos lahat ng kanyang life points. Sa ikalawang isip, nagpasya siyang gamitin ang kasanayan ng editor upang pagandahin ang kasalukuyang kasanayan ni Emma sa halaga ng ilang life points. Ibinigay niya ang ideya kay Emma, sinabing gusto niya ng kapalit, kaya naman kaagad itong tinanggap ni Emma at nangako na papayag sa anumang nais niya. Sa halip na minamasahe ang kanyang mga yakap, nagsimulang ngat-ngatin ni Noir ang kanyang tainga, at ito ay nagdulot ng matinding kilig sa kanya. Nagsimula siyang pagpawisan sa buong katawan at naglabas ng kakaibang tunog, at iyon ang umakit sa Easter Bunny sa kanilang lokasyon. Dahil kinakapos sa oras, pinabilis ni Noir ang pangingit-ngit at nakakuha ng 600 life points bago inatake ng halimaw. Pagkatapos ng pagbagsak, gumamit siya ng bato upang pigilan ang kuneho, na nagbigay sa kanya ng sapat na oras upang i-upgrade ang kasalukuyang kasanayan ni Emma. Sa pamamagitan nito, si Emma ay labis na lumakas, kaya naglunsad siya ng sunod-sunod na matitinding atake sa kuneho, na ikinawala ng buhay nito sa loob lamang ng ilang segundo. Kinagabihan, bumalik si Noir sa guild at iniulat kay Lola na si Emma mismo ang tumalo sa kuneho. Nagpasalamat si Emma kay Lola para sa misyon, dahil nagawa niyang magkaroon ng kumpiyansa mula sa pagkumpleto nito. Humingi ng paumanhin si Lola kay Emma sa kanyang pagiging di magalang kanina, at sila ay naging magkaibigan. Pagkatapos nyon, inilabas ni Noir ang patay na kuneho gamit ang kanyang kasanayan sa dimensyong bulsa at inialay ito para sa mga adventurer upang magkaroon ng piging. Masaya ang mga adventurer dito, at si Lola mismo ay nagpasalamat kay Noir para sa kanyang kabutihang loob. Habang nagpipiging, si Noir ay kumakain ng merienda na spiced meat at nakakakuha ng life points dahil nasisiyahan siya dito. Pagkatapos ay binayaran siya ng humigit kumulang 50k gold coin sa pagkumpleto ng quest, at binabati siya ng lahat dahil nakuha niya ang kanyang matrikula para sa Hero Academy. Si Noir ay namangha dito at nagtataka kung bakit siya nakakatanggap ng lahat ng pagmamahal na ito, at napagtanto niya na may utang siyang pasasalamat kay Olivia para sa lahat. Ilang panahon pagkatapos, dumating sina Noir at Emma sa pasukan ng paaralan matapos bayaran ang kanilang matrikula. Doon, dumaan sa kanila si Maria, ang anak ng isang duke, at ginamit ni Noir ang kanyang mapanuring mata upang subukang alamin kung ano ang kanyang mga kakayahan. Ngunit sa proseso, nakita niya ang isang sumpa sa kanya na magwawakas sa kanyang buhay sa kanyang 16 na kaarawan.
Kinabukasan, nagising si Noir sa kanyang kama at nakita si Alice, ang kanyang cute na nakababatang kapatid na babae, na natutulog sa kanya. Nang hindi humihingi ng paliwanag, niyakap niya ito at nanumpa na papasok sa paaralan kahit na kailangan niyang umubo ng dugo. Binuksan ng kanilang ama ang pinto sa kanila at nakita silang nasa isang questionableng posisyon, kaya isinara niya ito at sumigaw, "Sweet Home Alabama." Papunta sa paaralan, nakasalubong ni Noir si Emma, na mabilis na isinubsob ang braso niya sa dibdib nito habang naglalakad sila papunta sa paaralan. Habang naglalakad, humingi si Emma ng kanyang pambungad na pagbati sa umaga. At bilang tugon, pumunta sila sa isang kalapit na palumpong at naghalikan ng ilang minuto. Pagkatapos ng ginawa, sinubukan ni Emma itago ang kanyang mga intensyon sa pagsasabing ginagawa lang niya yun para ipunin ang kanyang life point. Pagdating nila sa eskwelahan, kinakabahan si Noir dahil kailangan nilang suotin ang kanilang status badge, na tila salungat sa pahayag ng eskwelahan na hindi mahalaga ang katayuan. Pagdating sa klase, si Noir ay isinantabi na parang isang background character, dahil siya ay isang borderline na maharlika. Isinantabi siya ng mga estudyante at dumiretso kay Emma sa pamamagitan ng pagpapakilala sa sarili at pagyayabang tungkol sa kanilang katayuan na parang isang paligsahan sa pagsukat ng sausage. Noon din, si Amane ay bumulong kay Noir ng casual tungkol sa kung paano niya sinabi sa iba na siya ang nakakuha ng puntos ng kanilang grupo. Habang ang iba ay napapabuntong hininga sa hubog ni Emma, may isang salamanero na sinusubukang makipaglapit kay Noir, ngunit nang makita niyang baronet si Noir, iniiwasan niya ito na parang salot. Si Maria naman ay pumasok sa klase at binati si Noir, na labis na ikinagulat ng buong klase dahil sa kanilang pagkakaiba sa estado. Ito ang nagpaspuspecha kay Noir habang iniisip niya kung bakit ito mabait sa kanya, pagkatapos ay naisip din niya na baka may kinalaman ito sa sumpa ni Maria. Ang salamanero ay sinubukan namang magpalakas kay Noir pagkatapos niyang mapanood si Mariang kausapin ito, ngunit tinrato siya ni Noir na parang isang nakakainis na tagahanga. Ilang sandali lang, nagkaroon sila ng praktikal na umaga. Sesyon kasama si Elna, isang dating mersenaryo na kanilang guro. Nagpakita siya sa pamamagitan ng pag-utos kay Noir na sumuntok sa kanya, at sa kanilang pagkabigla, naglaho siya na parang umiiwas sa buwis. Gumanti si Elna sa pamamagitan ng pagpapatamba kay Noir bago niya gamutin. Sa pagkakita nito, pinawisan ng husto ang mga estudyante, ngunit upang maging patas, nag-alok si Elna na bibigyan ng libreng serbisyo ang sinumang unang makapasa sa pagsusulit. Tulad ng mga sinaunang tao, kumilos ang likas na instinto ng mga lalaki, at nagsikap sila ng husto. Ngunit si Noir, na ayaw ipaagaw ang kanyang pantasya, ay sinuri ang kanyang listahan ng kakayahan at nagpasya siyang isakripisyo ang ilang skill points upang mapahusay ang kanyang paggalaw, at ito ang naging dahilan upang maiwasan niya ang atake nito. Pagkatapos ay pinaalala niya rito ang pangako nito, at agad naman itong tinupad sa pag-upo sa kanya at pagsakay na parang rodeo, at nahihirapan siyang huminga dahil sa kapal ng kanyang mga hita. Pagkatapos niyang ibaon ang mukha nito sa mga yon, tinanong siya ng mga lalaki kung ano ang pakiramdam, ngunit inilayo sila ni Emma at tinanong siya kung hindi ba siya lumihis mula sa pagmamahal sa mommy milkers patungo sa dump trucks. Pinabulaanan yun ni Noir upang maibalik ang kumpiyansa nito, ngunit pagkatapos ay tumaas ang kanyang life point ng 400. Mayroon silang susunod na sesyon, na kinabibilangan ng sila ay ipinapares. Agad kumapit si Emma kay Noir, ngunit hindi sumasang-ayon si Elna, naniniwalang magjowa sila. Sinira ni Noir ang kanyang pagkakataon sa pagtutol, at walang pagpipilian si Emma kundi umasa na may pagkakataon siyang gayahin siya. Gayunpaman, pinagpalit sila ni Elna dahil magkakilala na sila, at ganoon din ang ginawa niya kina Maria at Amane. Agad namang lumapit ang isang kung sino kay Maria, umaasang makuha siya sa pamamagitan ng kurso sa aralin, ngunit inisnab niya ito na parang tanga at pagkatapos ay nagpaliwanag ng mahaba kung paano sila dapat mamuhay ayon sa paboritong quote ni Uncle Ben. Dahil doon, pinili niya si Noir, na puno ng pangunahing enerhiya ng karakter. Nang hawakan niya ang kamay nito, namula si Maria, at dahil dito ay umilo ang sensor ni Alice. Sila ay inatasan na maghagisan ng isa't isa habang sinisikap ng isa na bantayan ang sarili laban dito. Pumayag si Noir na ihagis, kaya inayos niya ang kanyang kasanayan upang mas madali ito para kay Maria. Matapos siyang pinabagsak sa lupa na parang isang galaw sa wrestling, si Maria ay nahulog sa kanya, at sa sandaling yun,
nagmadali si Amane at Elna patungo sa kanya. Habang dinadala ni Amane si Maria sa klinika, sinubukan ni Noir na tingnan gamit ang kanyang matalas na mata kung may kinalaman ito sa sumpa, at matapos itong kumpirmahin, nalaman niyang kailangan niya ng napakaraming buhay. Puntos para matanggal ito. Nagtataka siyang nagtanong sa pantas kung ano ang pinakamabilis na paraan, at iminungkahi ng matanda na pila-pilahin ni Noir ang mga kontrabida sa klase bago alamin ang kanilang mga plano. Agad na hindi sumang-ayon si Noir dahil hindi lang nito sisirain ang kanyang buhay panlipunan, kundi hindi rin siya nito bibigyan ng sapat na life points para iligtas si Maria. Agad siyang sumakit ang ulo, kaya lumapit siya kay Emma at hinalikan ito sa harap ng lahat. Ikinagalit ito ni Elna, kaya pinarusahan niya ito sa pagpapatakbo sa kanya ng mahigit 100 ikot sa paligid ng paaralan. Pagkatapos ng klase, pumunta sina Noir at Emma sa guild, at sa sandaling makita siya ni Lola, tumakbo ito sa loob ng silid para maglagay ng pampaganda. Habang pinupuri ni Noir si Lola, naniniwalang hindi na kailangan, sinubukan ni Emma na hilahin siya palabas ng guild. Maya-maya, dumating si Lola na amoy pulbos, at kinausap sila. Ipinagbigay alam nila kay Lola ang tungkol sa sumpa ni Maria at nagtataka kung may paraan para mawala ito. Nang marinig ito, nagpasya si Lola na maging kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng pagbanggit sa isa sa kanyang mga kaibigan na isang sobrang abalang klerigo at kayang magpagaling ng mga tao, bagamat tumanggi siyang magpagaling ng mga sumpa. Pinatibay ni Noir ang kanyang loob, na sinasabing kailangan niyang kahit paano ay makaganti kay Maria sa kabaitan nito, kaya hiniling niya kay Lola na ipakilala siya sa klerigo. Makalipas ang ilang sandali, pinuntahan ni Noir si Elna, at nang malaman niyang naninigas ang balikat nito, nakipagkasundo siya rito, nauupo muli ito sa kanya kung maayos niyang imasahe ang balikat nito. Sa pagkagulat ni Elna, napakagaling ni Noir sa paggawa nito na hindi lamang niya kayang makipagsabayan sa mga chiropractor, kundi nagkakagulo rin si Elna. Bilang resulta, ginantihan niya ang kanyang kabutihan sa paraan na kinasasangkutan ng kanyang likuran, kaya naman tumaas ang kanyang life point. Nagpasya si Lola na pumunta sa templo upang bisitahin si Luna, ang kanyang kaibigang klerigo. Sa kanyang daan, nakita niya ang maraming taong nakapila habang ginagamot ang kanilang mga karamdaman. Maya-maya, pumasok si Lola sa loob na silid at muling nakasama si Luna bago ay latag ang kaso ni Maria sa harap niya. Habang nangyayari yun, nagpunta si Noir para makipagkita kay Olivia pagkaraan ng matagal na panahon, at nagreklamo siya tungkol sa pangungulila sa kanyang kumpanya, kaya humingi siya ng tawad at pagkatapos ay binigyan siya ng buod sa sitwasyon ng mga bagay-bagay, at sinabi niya rito na ang kleriko ay isang kalahating duwende. Ipinagbigay alam ni Olivia sa kanya na mayroon siyang pagkakataong makakuha ng iba pang mga species tulad ng Ishizuko, ngunit pagkatapos, iginaya ni Noir ang usapan sa pagtatanong kung ano ang maaari niyang gawin upang makakuha ng napakataas na halaga ng life points. Dahil doon, sinenyasan niya itong lumapit at nang ginagawa niya, bumubulong siya ng maraming bagay na hindi angkop sabihin na magiging dahilan para magkaproblema ang channel, at ito ang sanhi upang sobrang damyugo ang ilong ni Noir. Seryoso siyang nagsimulang magkwento tungkol sa isang skill na makakatulong sa kanya upang mabilis na makakuha ng puntos. Pagdating niya sa bayan, inaktiba niya ito, at sa isang iglap, hindi lamang siya napunta sa dibdib ni Emma, kundi nakita rin niya ang mga hiwaga ng mundong ito, at sa paggawa nito ay tumaas ang kanyang life points. Nang makita kung gaano kaloko ang skill na ito, inedit ito ni Noir para maiwasan na gumana ito sa mga seryosong sitwasyon, ngunit may ngisi sa kanyang mukha, na ikinagagalit ni Emma, dahil nakita niya itong nakatitig sa mga sensitibong bahagi ng katawan ng ibang mga babae. Makalipas ang ilang segundo, dumating si Lola kasama si Luna at ipinakilala si Luna sa kanila. Pagkatapos ay nagtungo sila sa isang restaurant upang magkaroon ng maayos na talakayan. Sa restaurant, detalyadong isinalaysay ni Noir ang tungkol sa sumpa ni Maria, ngunit sinabi ni Luna sa kanila na hindi niya ito kayang alisin, kahit na narinig niya kung gaano na ito kalala. Nagtaka si Noir kung bakit, kaya ginamit niya ang kanyang mapanuring mata kay Luna, para lang matuklasan na nawawalan si Luna ng haba ng buhay tuwing mas marami siyang pinapagaling na tao. Habang pauwi, habang dumadaan sila sa isang lugar ng konstruksyon, ginulat sila ni Luna sa paghiling na igiya siya sa bahay ni Maria. Si Noir, na hindi makapagpalampas ng pagkakataon sa isang dilag, humiling ng pribadong oras sa kanya, kaya pumunta sila sa isang liblib na lugar upang mag-usap.
Doon, sinubukan niyang akitin siya bago ibunyag na sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, nalaman niya na nababawasan ang kanyang haba ng buhay sa tuwing siya ay nagpapagaling. Nag-aalala para sa kanya, sinubukan niyang kumbinsihin siyang huwag gawin ito, ngunit sinabi ni Luna sa kanya na hindi niya kayang panuorin ang isang taong mamatay, kaya sinabi niyang gusto niyang ipagpatuloy ang pamana ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay isa ring klerigo, na, sa kabila ng pagiging duwende na may mahabang buhay, isinakripisyo ang sarili para sa mga may sakit. Malungkot si Luna habang kinukwento ito, at sinabi niya, Noir na kailangan niyang panindigan ang pamana ng kanyang ina. Kung tutuusin, hindi kayang ipagpaliban ng kanyang ina ang pagsagip sa isang nasa bingit ng kamatayan. Bigla, nakarinig sila ng pagguho hindi kalayuan, at nang marating nila ang lugar, nakita nila si Lola at Emma na nagel iligtas ng isang batang sugatan mula sa mga guho. Nagbigay si Luna ng isang astig na talumpati bago inilabas ang kanyang mga kagamitan para sa panggagamot at nagpalabas ng mahika ng pagpapagaling sa batang sugatan. Pagkatapos nito, bumagsak siya, at nang buhatin siya ni Noir, nakita niyang nanlalambot si Luna, at ipinagtaka niya kung nasaan na ang lahat ng kanyang katapangan. Sinuri niya ang kanyang estado at nalaman na mayroon siyang pagiging duwag bilang epekto ng pagpapagaling sa mga tao. Kaagad na kinuha ni Lola si Luna sa kanyang mga bisig matapos kumpirmahin ang mga side effect ng kakayahan ni Luna sa pagpapagaling. Nang magising si Luna, yumukod siya sa harap nila, nagmamakaawa na huwag sabihin kahit kanino. Pagkatapos, nagkunwari siyang matapang sa pagsasabing dapat silang dumiretso agad sa bahay ni Maria, ngunit sinabihan siya ni Noir na huwag magpakatatag dahil kitang-kita na ang kanyang nanginginig na tuhod. Sinubukan pa ring itago ni Luna ang kanyang takot, ngunit iginiit ni Lola na umamin siya sa katotohanan. Dahil walang pagpipilian, umamin si Luna sa kanila tungkol sa mga side effect ng kanyang kakayahan at tinawag ang sarili na isang bigo. Dahil dito, nagalit si Lola, dahil hindi niya nasabi sa kanya kailanman sa buong panahong magkasama sila. Sa halip na magbangayan na parang magkapatid, sila'y magkayakap na parang mga bata at umiiyak na parang isa sa kanila ang lilipat sa malayong lugar. Pagkatapos ng araw, sa isang parke, humihingi ng tawad si Luna sa kanila sa pagpapakita ng ganoong kaiyahiyang panig, ngunit masaya si Noir na makita sila. Nalulungkot ang mga babae dahil naniniwala silang wala ng paraan para pagalingin si Maria. Ngunit pagkatapos, tulad ni All Might, sinasabi ni Noir sa kanila na huwag matakot dahil siya'y narito. Nang basahin niya ang kakayahan ni Luna kanina, nalaman niya na nawawalan siya ng mas maraming habang buhay habang mas malubha ang mga pinsalang sinusubukan niyang pagalingin. Ibig sabihin nito, babagsak siya kung susubukan niyang pagalingin si Maria, at dahil wala ng life points si Noir para matulungan din si Maria, kaya nagpasya siyang baguhin ang kakayahan ni Luna para ang kapalit ng pagpapagaling ng mga tao ay simpleng kukuha lang sa kanyang pondo. Ngayon, para ma-edit, ang kakayahan niya ay nangangailangan ng mahigit 4,000 life points, at kakailanganin ni Luna ng sapat na pondo para mailigtas si Maria, ngunit hindi ito malaking problema, kaya pinapagaan niya ang paliwanag kung paano gumagana ang kanyang mga kakayahan sa kanila, at habang nagpapalitan sila ng ideya kung paano siya matutulungan na dagdagan ang kanyang life point at kumita ng pondo, ipinagbigay alam ni Lola sa kanila ang tungkol sa isang maharlika na mag-host ng isang harem tournament sa Coliseum, at ang mananalo ay makakakuha ng malaking premyo. Ilang gabi ang lumipas, nagtipon sila sa Coliseo, kung saan ipinaalam ng dugong bughaw sa kanyang mga manunood kung paano niya sila binigyan ng pagkakataong kamuhian ng mga ordinaryong lalaki na nakakapag-akit ng maraming magagandang babae. Ang madla ay agad na sumabog sa galit, isinusumpa ang mga palaging sinuswerte sa babae, at si Noir ay lubos na nakaramdam ng pagkaasiwa matapos malaman na ang dugong bughaw ay ilang beses nang ipinagkanulo ng mga babae, at ang kanyang mga manunood ay wala pang nakapagsungkit ng isa man. Natakot siya nang simula ng dugong bughaw ang paligsahan dahil ang kanyang mga kasama ay mga kalahok sa kaganapan. Nang gabing yun din, pumasok si Amen sa silid ni Maria upang alukin siya ng tsaa, ngunit nang makita si Maria na labis na naghihirap, mabilis siyang nilapitan ni Amen, binasag ang tasa ng tsaa sa proseso. Matapos masaksihan kung gaano kalaki ang lumalala ang sumpa, tahimik siyang nagdarasal, umaasang may magliligtas kay Maria. Sa Coliseum, umiinom si Noir ng 12-dosenang copium at maling pinaniniwalaan na hindi magiging malupit ang hatol ng madla, ngunit bigla na lamang, isang grupo ang pumasok sa arena upang ipakita ang sarili sa madla, at sa paggawa nito,
labis silang nainsulto kaya maging ang kasintahan ay hindi maipagtanggol ang mga babae. Binasag nito ang tapang ni Noir habang pinapanood niya ang madla na nagpapasalamat na hindi sila isinama sa ilang pangit na babae, ngunit sinira ng marangal ang puso ng mga kalahok sa pagbibigay sa kanila ng napakaliit na 61 pulgada na kabuuan mula sa 1,000 puntos. Ibang mga grupo pumasok at ininsulto ng higit pa sa nauna, at biglang nasabi ni Ame na gusto niyang umuwi. Sa kasamaang palad, sinabi ni Lola na mas mahusay siyang magtatanghal kung wala siya, at ito ang nagpasimula ng kanilang pagpapaligsahan. Dahil doon, hindi tuluyang nawasak ang kanilang team spirit. Habang pinapanood nila ang iba pang mga partido na napahiya sa pagdating sa ika-9 na grupo, nanatiling tahimik ang buong pulutong dahil ang partido ay puno ng mga kaakit-akit na tao, at bilang resulta, hindi lang nakakuha ang partido ng napakalaking 2,700 puntos, kundi binalak ng mga mapait na talunan na ibuhos ang kanilang pagkadismaya sa huling grupo, na grupo ni Noir. Pagdating ng oras, pinakalma ni Noir si Emma, at tumakbo siya sa arena habang ginagamit ang kanyang pang-akit upang akitin ang mga nakamaskarang lalaki. Nahulog ang loob nila sa kanyang alindog at pinagbunyi siya at ang kanyang paparating na handaan. Nang makitang nasa mataas na espiritu ang mga lalaki, pumasok si Luna sa arena, at hindi lang hiniling ng mga tao na pagalingin niya ang kanilang mga sirang puso, kundi pati na rin na makipag-date sa kanila. Minahal ng lahat ng miyembro ang alindog ng mga dalaga, at nakakuha sila ng pinakamataas na puntos sa ngayon. Nagdiwang sina Emma at Noir, sa pag-aakalang nanalo na sila, ngunit sinabi ni Lola sa kanila na simula pa lang ito. Kaagad, sumama ang Noble sa mga tao at naglahad ng 3 senaryo na kailangang tuparin ng mga dalaga upang bigyang kasiyahan ang mga tao. Dahil dito sila, magsagawa ng pulong nang hindi kasali si Noir, at nagpasya silang maging matapang sa kanilang mga reaksyon. Ang unang senaryo ay ang mga babae na ginagrabang ang kanilang mga katawan kay Noir upang alisin ang lamig sa kanya, at naglalaway ang tao na maging siya. Ang Maharlika ay lumipat sa susunod na senaryo at naghagis ng isang piraso ng tinapay sa kanila habang nagtatanong kung paano nila aalagaan ang kanilang Panginoon kung siya ay magkasakit. Ito ay nagbigay daan sa mga babae na ilagay si Noir sa isa sa kanilang mga hita habang ang isa ay nagmamasahe sa kanya, at ang huli ay humahati ng tinapay habang hinihipan ito upang pakainin siya. Ang masa, na hindi makatiis sa malasakit na atmosfera, ay napaiyak habang naniniwala silang ang mga babae ay natural sa gawain. Hindi maitago ang namumuong galit at inggit. Nagalit ang Maharlika at naglabas ng malabong sitwasyon kung saan ipinapakita ng mga partido kung gaano kalakas ang kanilang harem. Nang walang pag-aalinlangan, sabay-sabay na hinalikan ng mga babae si Noir, at ang magandang tanawin ay labis na ikinatuwa ng mga manunood, at inihagis din sa kanila ng Maharlika ang kanilang gantimpala bago sila sinabihang umalis. Habang tumatakbo ang grupo palabas ng Coliseum, galit silang pinalayas ng mga tao, at ang life points ni Noir ay tumaas sa 4,500 puntos dahil sa serbisyo na nakuha niya mula sa mga babae at sa panunood ng mga lalaki. Na punong-puno ng selos. Ang grupo ay dumating sa tamang oras at nakita si Amane na nakaupo sa labas habang humahagulgol matapos marinig na nawalan na ng pag-asa tungkol kay Maria. Ngunit sinabi ni Noir sa kanya na alam niya ang sumpa at dumating siya upang sirain ito. Kaagad, pinakinggan niya siya at dinala niya sila kaagad sa silid ni Maria. Si Maria, na nasa kanyang banig ng kamatayan, humihikbi habang sinisisi niya ang buhay sa paglagay sa kanya sa ganoong kalupit na kapalaran. Nabanggit niya kung paano niya napagdesisyonan na mag-enroll sa akademya dahil ayaw niyang magmukhang isang dalagang nangangailangan ng tulong, at doon niya nakilala si Noir, isang gigachad na umaapaw sa aura. Pumasok sina Noir at Luna sa silid sandali pagkatapos, at ipinakilala niya ang sarili sa mga magulang nito. Nakita nila si Luna sa tabi niya, at nakipag-usap sila sa halip na ayusin agad ang problema, at sumali pa si Amane sa pamamagitan ng pagkukwento kay Noir kung paano niya napukaw ang kuryusidad ni Maria mula pa noong kanilang entrance exam. Umilo ang crush meter ni Maria dahil naramdaman niya si Noir sa malapit, kaya nagising siya mula sa kanyang sakit at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa kanyang silid. Dahil dito ay sinabi niyang gusto niya itong iligtas matapos malaman ang sumpa nito, at gusto niyang suklian ang kabutihan nito sa pagiging unang Maharlika na tunay na nagmalasakit sa siya, hindi tulad ng iba. Sa kasamaang palad, nagsimula ang kanyang migraine, at habang nag-aalala siya para sa kanya sa halip na para sa sarili, ipinaliwanag ni Noir sa kanya kung paano gumagana ang kanyang mga kakayahan,
sinasabing ang epekto ay bunga ng paggamit ng kanyang lakas ng buhay. Ang matapang na si Maria, na walang pakialam sa sinasabi ng kanyang mga magulang, ay lumapit kay Noir at binigyan siya ng isang halik sa bibig, at nakatulong ito sa kanyang sakit ng ulo. Nainggit si Luna at inistorbo ang kanilang pagiging malapit at sinimulan ang ritual. Inilabas niya ang sumpa at matindi niyang pinigilan na kunin ito ang buhay ni Maria, pagkatapos ay winasak niya ito sa tamang oras. Nagdiwang ang lahat sa silid, ngunit ang mga babae ay nagseselos nang lumapit si Maria kay Noir at hawakan ang mga kamay nito habang sinasabi na plano niyang gugulin ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay sa pagbabayad ng utang niya dito. Matapos nilang umalis sa mansyon, nagreklamo sina Lola at Emma tungkol sa bagong kompetisyon na pag-aagawan si Noir, ngunit pagkatapos ay ibinunyag ni Luna na nasa pila na siya. Ikinagalit ito ni Emma, kaya ibinunto niya ang kanyang inis kay Noir dahil sa pagiging kinagigiliwan ng mga babae. Pagkatapos ay nakipagkita si Noir sa kanyang amo kinagabihan sa pribadong silid at iniulat ang buong insidente kay dahil dito, napansin niya ang epekto ng mga babae sa kanya, kaya humingi siya ng bahagi ng kanyang mga labi. Ngunit natakot si Noir at nawalan ng pagkakataong mas mapalapit kay Olivia. Sa halip, tinituktok niya ito sa noo, kaya hiniling niya na magsanay muna siya ng maigi sa iba bago siya magbigay ng totoong kilos sa kanya sa susunod na pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, magandang gantimpala ang natanggap ni Noir at Luna sa pagligtas kay Maria, at ipinaalala ni Lola sa kanila na nawala ang lahat ng pera nilang napanalunan sa kaganapan sa harem kapalit ng pagputol sa sumpa ni Maria. Masayang ipinaalam ni Luna na gagamitin niya ang kanyang pondo upang ayusin ang klinika, ngunit nalito si Noir kung ano ang gagawin sa kanyang sariling malaking halaga ng pera. Sa kabutihang palad, iminungkahi ni Emma na siya magbukas ng tindahan para magbenta ng mga materyales dahil ito ay isa sa kanilang mga pangarap. Habang iniisip niya ang sarili bilang kanyang malapit na katrabaho, sumabat si Lola, sinasabing siya ang dapat nakasama niya sa paggawa ng mga kalkulasyon sa tindahan dahil ang mga nagpapagatas ay hindi katumbas ng matematika. Nagsimulang magtalo ang mga babae, kaya iminungkahi ni Luna na maging magkaparehas sila ni Noir, at ito ang naging sanhi upang magkagulo ang kanyang harem. Dahil hindi alam kung paano haharapin ang usapin, mabilis na umalis si Noir para kumuha ng gatas. Nakauwi siya pagkatapos makatakas mula sa kanyang harem at ipinakita sa kanyang pamilya ang gantimpala na nakuha niya mula sa duke, at ang kanyang iresponsableng ama ay sinubukang gastusin ang pondo sa kasino, ngunit pinipigilan siya ng buong pamilya. Pagkatapos na mapahiya ang matandang babae, ibinangon ni Noir ang ideya ng pagbubukas ng tindahan ng gamit, at agad siyang sinuportahan ng buong pamilya. Gayunpaman, nagmakaawa ang kanyang matandang ama para sa trabaho, kaya naawa si Noir sa kanya at inutusan siyang humanap ng magandang lugar na aprobado ng gobyerno para magamit nila. Nang malaman ni Alice na papagtatrabahuhin ang matanda, nanumpa siyang babantayan ito upang hindi makisama sa mga masasamang tao sa bayan. Ilang oras pagkatapos, umalis si Noir upang maghanap ng materyales, kaya binisita niya si Olivia sa piitan upang humingi ng payo. Ngunit nagpanggap siyang tulog, kaya't hinimas-himas niya ito sa buong katawan, at kalaunan ay nahayag din siya. Nalito, tinanong siya ni Noir kung bakit siya nito pinaglaruan, at sinabi ni Olivia sa kanya na ito ay dahil bihira niya itong dalawin. Nagkausap muli sila, at nalaman niyang upang mag-ani ng mga halimaw sa labirinto, kailangan niya ang malikhaing kasanayan upang makagawa ng kasanayan sa elevator ng piitan. Sa ganoong paraan, pagkatapos talunin ng isang boss ng piitan, maaari siyang mabilis na maglakbay doon tulad ng isang checkpoint ng laro anumang oras. Sa kabila ng pagiging kapaki-pakinabang ng kasanayan, ang masamang bahagi ay hindi ito magagamit ni Noir sa loob ng isang oras pagkatapos ng pag-activate. Matapos siyang pakinggan, nakukuha niya ang kasanayan, at pati na rin ang blinding light, isang kasanayan na gumagana tulad ng isang flashbang. Habang sinusubukan niya ang kasanayan, halos masira niya ang kanyang retina, at ito ang naging dahilan para pagtawanan siya ni Olivia. Makalipas ang ilang sandali, matapos talunin ng maraming mahihinang halimaw sa ikatlo at ikaapat na palapag, pumunta si Noir sa ikalimang palapag, naghahanap ng isang kakilakilabot na kalaban. Doon, nakaramdam siya ng malakas na presensya, at pagkatapos ay nakasalubong niya ang isang dambuhalang leon na may tulap na tumutubo mula sa bungo nito. Agad na inaktibo ni Noir ang kanyang blinding light, at pagkatapos ay nagbukas ng portal para mag-teleport sa matataas na palapag,
ngunit pinigilan siya ng leon sa pamamagitan ng pagsasalita sa kanya. Lubos na nagulat matapos marinig magsalita ang nilalang, naging maingat si Noir, ngunit nangako ang leon na hindi ito mangangagat, at kailangan nito ang tulong ni Noir upang hanapin ang kasama nito. Sa loob ng ilang sandali, sumakay si Noir sa likod ng leon at pinanood itong tumakbo sa mga pasukan ng palapag. Sa daan, pinatumba nito ang mga kalaban sa isang atake at pinagtatakha ni Noir ang lakas nito. Doon, nalaman ni Noir na Tig-Ursen ang pangalan nito, isang pangalang ibinigay rito ng isang kaibigan. Pagdating sa pasukan ng ika-6 na palapag, sinabi ni Tig-Ursen kay Noir kung gaano nakatagal nito hinihintay ang kaibigan nitong si Vashel, isang duwende, na pumasok sa palapag sa loob ng humigit kumulang 350 taon. Alam ang nararapat gawin, nagpasya si Noir na siya mismo ang samuri sa ika-6 na palapag, at iginagalang niya si Tig-Ursen dahil hindi nito sinira ang kanyang panunumpa. Sa ika-6 na palapag, nakasalubong ni Noir ang isang grupo ng mga zombie na may mas mataas na stats kaysa sa kanya, at natarante siya nang hindi lang siya hinabol ng mga ito ng tila sa World War Z, kundi pati na rin naghihiwa-hiwalay na parang Lego blocks at hinabol siya hanggang sa makapasok siya sa ibang silid. Doon, nakita niya ang isa pang zombie, ngunit mula sa ekspresyon ng mukha nito, napagtanto niyang si Vashel pala ito, kaya ginamit niya ang 500 mula sa kanyang life point para ibalik siya sa pagiging duwende at binigyan siya ng impormasyon tungkol sa kanyang kaibigan. Umiyak si Vashel pagkatapos malaman kung gaano katagal. Hinihintay na siya ni Tig-Ursen. Tinawag niya si Tig-Ursen na isang mabuting kaibigan na tanging halimaw na hindi nagtutok ng sandata sa kanya, at tinulungan siya nito noong una silang nagkita. Nauunawaan ni Noir kung bakit nakakaramdam ng pagkakautang na loob si Vashel dahil si Emma ang palaging nagpoprotekta sa kanya noon. Nagpasya si Vashel na makipagkita muli sa kanyang kaibigan sa ika-5 palapag at humingi ng tawad sa pagsasayang ng 350 taon ng buhay ng leon. Pagdating doon, nalungkot siya, ngunit niyakap siya ni Tig-Ursen at sinabi ni Vashel na oras na para isuko nila ang pagsakop sa piitan. May posibilidad na baka naghihintay pa rin ang asawa niya na bumalik siya na may dalang gatas. Masakit na ipinaalala ni Vashel sa kanya kung paano hindi pinapayagan ng mga kaugalian ng kanilang lupain ang mga tagalabas, at kahit na nais niyang isama si Tig-Ursen, kailangan nilang maghiwalay doon. Si Noir, sa kabilang banda, ay nag-teleport sa labas ng piitan upang bigyan ng mga kaibigan ng sapat na espasyo upang magtalakayan habang patungo sila sa labasan ng piitan. Nagtagal sila, at pagkalabas nila ng piitan, pinasalamatan ni Vashel si Noir sa pagliligtas sa kanya, at nangako siyang bibisitahin si Tig-Ursen kapag hamupa na ang mga bagay-bagay. Tinanggap ng leon ang sakit tulad ng isang lalaki, ngunit paghiwalay pa lang nila, pumunta siya sa ika-5 palapag at umiyak ng matindi. Nang makita ito ni Noir, inaalaw niya ang leon at humihiling na maging magkaibigan sila. Nang pumayag ang leon, isinakay niya si Noir sa kanyang likod at sumakay patungo sa paglubog ng araw na parang isang engkanto. Pagdating sa bahay, halos malagutan ang hininga ang matanda ni Noir matapos makita ang higanteng leon, ngunit ibinalik siya ni Noir sa katinoan sa pamamagitan ng pagtiyak na hindi niya maiiwasan ang kanyang mga responsibilidad. Pagkatapos noon, ipinakilala niya si Tig-Ursen sa pamilya, at tinanggap nilang lahat ang malaking pusa bilang isang bagong miyembro. Si Alice naman ay nakikipaglaro sa tulap sa ulo ni Tig-Ursen, at nagtatapos ito sa paggawa niya ng mga nakakatawang ingay at labis na pagkalugod. Makalipas ang ilang araw, sina Noir at nagpunta si Emma sa guild, at si Emma, na nag-aalala na baka maaga ang kanyang kasintahan mula sa kanya, ay nagreklamo sa kanya kung bakit kailangan nilang pumunta doon, ngunit ipinaalala ni Noir sa kanya na si Lola ang kanilang itinalagang receptionist. Pagdating nila, nagulat sila nang makita si Lola na nagngingit-ngit, at pinipigilan siyang sumugod. Ang kanilang napaka-cute na receptionist ay sumigaw at nagdeklara na ang tanging paraan para kumalma siya ay hayaan siyang sumuntok. Bago ang insidente, dumating si Emma sa bahay ni Noir para sunduin siya, at niyakap niya ito ng mahigpit at idiniin sa kanyang dibdib, pagkatapos ay nagyakapan sila para dagdagan ang kanyang life points. Gusto niyang manatili sa ganoong posisyon, ngunit ipinaalala niya sa kanya na may mga nakatingin. At ito ay nakakahiya. Dahil wala silang pagpipilian, umalis sila sa kapitbahayan patungo sa eskwelahan, kung saan sila nakipag-ugnayan kay Maria, na ginamit ang pagkakataon para mapalapit kay Noir at pinasalamatan siya sa pagtulong dito.
Si Aman ay mainggit na sumingit sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanila tungkol sa paparating na pagsusulit. Bago pa maintindihan ni Noir ang nangyayari, pumasok si Elna at ipinakita sa kanila ang mga opsyon sa pagsusulit, na kinasasangkutan ng pagkolekta ng mga bihirang hilaw na materyales na ipinapakita sa pisara sa loob ng susunod na 2 linggo. Nag-iiba-iba ang puntos ng bawat materyal, at irarango ang mga estudyante batay sa kung anong mga bihirang item ang kanilang makukuha. Napasinghap ang mga estudyante nang makita nila na ang mga item na kinakailangan nilang hanapin ay mula sa mga bihira nilang kalaban, kasama na ang isang dragon, ngunit upang lalong lumala ang sitwasyon, binalaan sila ni Elna na kung hindi sila makakakuha ng 10,000 puntos, kung gayon ay kailangan nilang kumuha ng suplementaryong aralin araw-araw sa kanilang bakasyon sa tag-init. Habang nagtatanghal iyan, napagkasundoan ni Noir at Emma na magsasama sila upang tipunin ang mga bihira nilang gamit. Nang mausisang tanungin ni Noir si Emma kung anong materyal ang gusto nitong makuha, sinubukan niyang takutin ito sa pamamagitan ng pagpili sa dragon. Dahil alam nilang mahirap ang gawain, nag-isip ng malalim si Emma, nagtataka kung saan sila makakakuha ng ganoong kaalaman tungkol sa lokasyon ng dragon. Ngunit agad namang iminungkahi ni Noir na bisitahin nila ang guild ni Lola upang tanungin si Lola ng mga payo sa paghahanap ng mga bihira nilang materyal. Mabilis na lumipas ang panahon sa kasalukuyan, kung saan nakita nilang naisuntukin ni Lola si Sarah, isang mailap na receptionist na 2 beses nang umagaw ng kanyang mga adventurer. Sa guild, ito ay isang di nakasulat na patakaran para sa mga receptionist na mag-agawan ng mga adventurer ng bawat isa, ngunit itinanggi ni Sarah ang mga paratang. Sa halip, pinagtawanan niya si Lola dahil sa kawalan nito ng sigasig upang makuha ang mga adventurer. Matapos niyang ipagmalaki ang kanyang mga chart at kung paano siya ang may pinakamataas na ranggo, nagbigay si Lola ng hamon na, kung matatalo niya si Sarah sa susunod na rangkang, hindi na muling mang-aagaw si Sarah ng kanyang mga adventurer. Tinanggap din ni Sarah, ngunit sa kondisyon na kung siya ang mananalo, makukuha niya ang lahat ng adventurer ni Lola. Lumapit siya kay Noir at sinadya niyang idikit ang kanyang katawan, habang nambobola sa pagsasabing hindi na siya makapaghintay sa kanilang magiging matinding karanasan. Halos mawala sa sarili si Noir noon. Sinuri niya ang kakayahan nito gamit ang kanyang matatalas na mata at nalaman na ang kanyang mga kasanayan ay nakasentro sa pang-aakit at sa matinding mga pag-iibigan. Agad siyang nagkaroon ng pagdurugo ng ilong habang iniisip kung gaano katatag ang kanyang life points kung makakasama niya ito ng isang gabi. Inalis ni Sarah ang kanyang pagkukunwari pagkaalis niya, at ipinahayag niya na napagdisiplinahan niya ng husto ang kanyang mga adventurer, na hindi nila siya masumbong. Si Noir naman, sa kabilang banda, ay sinabi kay Lola na gusto niya siyang tulungan, kaya ipinaalam niya rito ang mga materyales na kailangan nila para sa kanilang pagsusulit sa paaralan. Nang marinig ito, nag-alok si Luna na sumama para tulungan si Lola na umangat sa posisyon ng receptionist. Inihayag niya na isa rin siyang adventurer na laging mag-isa dahil ayaw niyang matuklasan ng iba ang kanyang pagiging duwag pagkatapos magpagaling ng isang tao. Lumapit ng gusto si Luna kay Noir at nakapagsabi ng hindi sinasadya na gusto niyang maging alipin nito, ngunit nang itama niya ang sarili, pumayag si Noir na sumama siya. Gumana ang radar ng may bahay ni Emma, kaya mabilis niya silang pinaghihiwalay at pinapaalalahanan sa kanilang layunin. Ang grupo ng 3 ay nagsisimula sa kanilang mga misyon, at tinatapos nila ang mga paghahanap ni Lola isa-isa hanggang sa nagplano silang pabagsakin ang isang Earth Dragon. Dinadagdagan ni Noir ang kanyang life points sa pakikipag-ugnayan sa mga babae, pagkatapos ay dinadala sila ni Tig Ursen sa kanilang gustong lokasyon. Pagdating sa bundok ng kayamanan, tinanong ni Noir ang dakilang pantas para sa lokasyon ng pinakamalapit na dragon, at sinabi naman sa kanya, ngunit sumakit ang kanyang ulo. Mabilis siyang hinalikan ni Emma para mawala ang kanyang sakit, at nagulat si Luna dito. Ipinapaliwanag nila ito sa kanya, bago sila ipaalam ni Noir tungkol sa lokasyon ng pinakamalapit na dragon. Pagkatapos nito, nag-set up sila ng bitag at pinapante si Noir sa kuweba para akitin ang dragon. Siya ay hinabol na parang umiiwas sa buwis, at kalaunan ay naakit niya ang dragon sa bitag. Agad na tinusok ng mga babae ang higanteng butiki gamit ang kanilang mga sibat, at muntik nang madamay si Noir na parang collateral damage. Sa huli, natalo nila ang halimaw at tinipon ang mga materyales na kailangan para sa pagsusulit. Matapos tipunin ang lahat ng kinakailangang materyales, isinumite ni Emma at Noir ang mga ito sa kanilang guro,
at nakakuha sila ng kumpletong marka. Pagkatapos, pumunta sila sa guild, at ipinakita ni Noir ang katawan ng Earth Dragon sa lahat ng naruroon, na nagbigay kay Lola ng napakataas na score sa mga kapwa niya receptionist. Si Sarah, na nakakita sa sitwasyon, ay tila hindi gaanong nababahala, kaya't hiniling niya sa Guildmaster na i-update ang kanyang score, at mas mataas ang kanyang naging score kaysa kay Lola. Nagsimulang magmaktol si Lola dahil hindi siya ang numero 1, ngunit direktang sinabi ni Sarah sa kanya na hindi siya ang babaeng yon, at dinala ni Lola si Noir sa panloob na silid at tinupad ang isa sa kanyang mga pantasya upang madagdagan ang kanyang life points. Matapos niyang tiyakin kay Lola na nasa panig niya ito, at sisiguraduhin niyang mananalo siya, hinalikan siya ni Lola at nagpasalamat siya rito. Nang maglaon ay nakipagkita si Noir kay Olivia sa piitan nito at isinalaysay ang lahat. Kaya pinayuhan siya nitong pumunta sa ikapitong palapag kung kailangan niya ng mga bihirang materyales. Sinabihan din siya nitong kumuha ng 3 kasanayang pang-elemento at matutong paghaluin ang mga ito. Sa kanyang pagpunta sa ikapitong palapag, nagsanay si Noir sa mga zombie at pinuksa ang mga ito. Sa ikapitong palapag, habang namasyal siya ng may pagkamangha, pinapanood siya ng isang babae. Bigla siyang nakarinig ng isang kawan ng lobo na nangangain ng biktima, kaya ginamit niya ang kanyang mapanuring mata at napagtanto na higit pa sa doble ng kanyang antas ang mga ito, kaya mabilis siyang umalis upang maiwasan ang anumang gulo. Sa kasamaang palad, isang batang babae na may kapansin-pansing pagkakahawig kay Emma ang dumating at sinabi sa kanya na mayroon siyang pakiusap. Nagkaroon si Noir ng isang pagbalik-tanaw kung kailan siya bumili ng regalo para kay Emma, at nagtataka siya kung bakit kahawig niya ang kakaibang babae. Sumilip siya sa kanyang profile at nalaman niyang siya si Dory, isang dryad. Ang babaeng halaman na ito ay tinawag siyang isang malakas na lalaki, at buong desperasyon siyang lumapit habang nagmamakaawa na tulungan siya. Si Noir, isang mapagbigay na Ginoo, ay nakinig sa kanya, at lumipat sila sa isang mas ligtas na lugar kung saan sinabi niya rito na siya ay isang dakilang espiritu ng puno ng kagubatan. Naalala ni Noir ang turo ni Alnes tungkol sa mga dryad, kaya siya'y naging mausisa. At tinanong kung bakit siya nagpakita sa isang maliit na anyo matapos siyang ipaalam ng dryad na matagal na niya itong inoobserbahan. Sinabi niya rito na base sa kanyang pag-uugali, masasabi niyang isa itong taong may masamang hangarin. Tahimik namang pinabulaanan ni Noir ang sinabi nito bago siya tanungin kung ano ang kanyang hiling. Doon, ipinaalam niya rito na may nilalang na unti-unting kumukuha ng lakas mula sa kanya, araw at gabi. Nangako siyang ipapakita kay Noir kung nasaan ang mga kayamanan, at pati na rin ang daan patungo sa ika-8 palapag kung tutulungan niya itong lutisin ang problema niya. Nag-aatubili namang sinabi ni Noir na hindi siya basta-basta makakapayag sa isang kuro-kuro, at gusto niyang makita kung anong uri ng halimaw ang gusto niyang pabagsakin. Kasi naman, duwag siya. Pagkatawag ni Doris sa kanya na duwag, nagpakilala si Noir, at ganoon din ang ginawa niya. Pagkaraan ng ilang minuto, lumakad si Noir kasama niya upang tingnan ang halimaw, kaya nagtungo sila sa puno nito. Nang makarating doon, nakita niya ang salarin, isang malaking bubuyog na kulay ginto na 4 na beses ang antas kaysa sa kanya, kaya siya'y napawrong at sinabi ito sa kanya. Hinihigop ng bubuyog ang mana mula sa puno, at sanhi ito upang si Doris ay mamimalipit sa sakit, ngunit sa kabila ng kanyang sitwasyon, bumangon siya at nangakong ipapakita kay Noir ang daan patungo sa ika-8 palapag. Nakita niya ang kanyang pagdurusa at kinagat ang kanyang labi habang inaamin kung gaano siya kaangal sa pagkawala ng kanyang pagkakataon sa Aura Farm. Agad, nakikita ni Doris ang kanyang sugatang labi, hinahalikan siya niya at nilalanggam ang dugo, pero siya ay nalilibang sa proseso, kaya tumataas ang kanyang life points. Nahihiya siya at umaasa na hindi siya makita ng kanyang master, at biglang pumasok sa isip niya na maaari siyang humingi ng tulong kay Olivia, kaya sinasabi niya sa Lollipop Girl na maghintay sa kanya habang pupunta siya sa kanyang master. Pagdating sa kanya, ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon, kaya inirekomenda ni Olivia na tanggihan ang misyon dahil malamang na mapapahamak siya kung ito ay kukunin niya. Matapos siyang makita na nagmumukmak, napansin ni Olivia na hindi ito katangian ni Noir na basta-basta isakripisyo ang kanyang buhay, kaya nagtatanong siya sa kanya kung in love siya kay Doris, ngunit itinanggi ito ni Noir at sinabing pinaalala sa kanya si Emma. Napukaw ng kanyang pampasigla, inalok ni Olivia na tulungan siya, ngunit pinasumpa siya na hindi niya sasayangin ang kanyang buhay.
Bumalik siya sa sahig at nakipagkita kay Doris, na hiniling niyang dalhin siya sa pugad ng bubuyog. Pagdating doon, itinutok niya ang target sa bubuyog at lumapit sa mga lobo upang akitin ang mga ito patungo rito. Sumugod sila patungo sa kanya at muntik nang masagi siya, ngunit umiwas siya at ginamit ang kanyang nakakasilaw na ilaw upang makatakas pansamantala. Habang tumatakbo patungo sa pugad, nakita niya ang bubuyog na sumisipsip mula sa puno ni Doris, at nakita niya itong nakahandusay sa sahig. Agad na nawala ng pasensya si Noir, kaya inatake niya ang bubuyog, ngunit sinangga nito ang kanyang atake na parang tinatabig lamang ang isang pesteng langaw. Ang mga lobo, na inakit din niya, ay sumugod sa kanya, ngunit iniwasan sila ni Noir at naisip niyang mapapahunting niya ang bubuyog sa pamamagitan ng paglalagay ng target dito. Sa sandaling yun, binago niya ang kanilang target, at nagsimula silang maglaban. Pinanood niya kung paano madaling gumana ang diskarte na naisip ni Olivia para pahinain ang bubuyog, kaya tiningnan niya si Doris at, matapos kumpirmahing maayos ito, ginamit niya ang fusion magic mula sa butas na nilikha ng mga lobo, at sinunog niya ang bubuyog na naging malutong. Pagkatapos nyon, binuhat niya ang kanyang abang kasintahan, na nalulungkot dahil mas walang silbi siya kaysa kay Sakura. Ngunit hindi sumang-ayon si Noir at hindi sinasadyang nabanggit kung paano siya binigyan nito ng ilang life points noong magkasama sila. Kaya't muli niya itong tiniyak na dahil sa kanilang pagtutulungan kaya sila nanalo, kaya dinala siya nito sa kinaroroonan ng mga kayamanan, at napagtanto niya kung gaano kaliit ang pasukan. Pagkatapos ay gumapang si Doris papasok at nakakagulat na hindi siya naipit tulad ng maraming stepsisters, pagkatapos ay ibinigay niya ang mga kayamanan sa kanya. Ginamit niya ang kanyang mapanuring mata sa mga bagay, at sa sandaling matuklasan niya kung gaano kahalaga ang mga ito. Masaya siyang nagpasalamat dito at nangakong bibisita sa susunod. Pagkatapos, inakay niya ito sa pasukan ng ikawalong palapag, at inamin nitong napakahirap hanapin. Nang makita niya kung gaano kalungkot ang hitsura nito ngayong paalis na siya, nangako si Noir na magkikita silang muli sa lalong madaling panahon, at dadalhan niya ito ng pagkain mula sa kanyang mundo. Pagkatapos ay nagkamayan sila, at sa pagbalik niya sa guild, lihim siyang nakipagkita kay Lola at iniabot dito ang sobrang bihirang kayamanan na ibinigay sa kanya ni Doris. Bilang kapalit, napakamahal na niyakap siya nito dahil doon. Lumipas ang mga araw, at sa kalaunan ay dumating ang gabi ng labanan laban kay Sarah. Kaya sa guild, ipinapalam ng pinuno ng guild sa lahat na oras na para sa buwan ng pagraranggo. Ang mga adventurer na kumakatawan sa kanilang itinalagang receptionist ay nagsasalansan ng kanilang mga chip ng tagumpay laban sa isa't isa. Habang ginagawa ito, karamihan sa mga adventurer ay naubusan ng chips, ngunit si Noir at ang kalahok ni Sarah ay nagpatuloy hanggang sa pinakadulo kung saan nanalo si Noir ng napakaliit na lamang. Bilang resulta, si Lola ay kinoronahan bilang nagwagi sa buwan, ngunit inakusahan ni Sarah ang kanyang karibal ng pandaraya. Pagkatapos ay hiningi ni Lola na magbigay siya ng mga scan, at nauutal si Sarah na parang nerd na sumusubok manligaw sa mga kaakit-akit na tao. Gaya ng sinabi ni Sarah mas maaga noong buwang yon, sinabi ni Lola sa kanya na, nang walang mga scan, wala siyang dapat patunayan. Ipinaalala ni Lola sa kanya ang kanilang kasunduan, at nagsimulang umiyak si Sarah dahil sa pagkawala ng kanyang sunod-sunod na panalo. Si Noir, na mahina sa kababaihan, pinakalma siya. Inabot niya rito ang isang papel na may direksyon papunta sa kanyang bahay. Ikinagalit ito ni Lola, at hinabol niya si Sarah. Sa akademya, sa oras ng tanghalian, inabot ni Noir kay Emma ang wind enhancement pill na ibinigay sa kanya ni Doris bilang isa sa mga kayamanan noon, at nilunok ito ni Emma ng buo. Agad siyang nakaramdam ng pagdaloy ng kapangyarihan habang nagle-level up siya, kaya nabigyan siya ng 2 bagong kakayahan. Sinubukan niya pagkatapos ang kanyang mga kasanayan sa pag-iwas, sa paggamit ng bunny hop. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng mga hiwa ng hangin sa kawawang mga puno. Bagaman masaya na tinulungan siya ni Noir, pinasalamatan siya ni Emma, ngunit mukha itong malungkot, at ito ang nagpataka kay Noir kung siya na ba ang ikalawang pagdating ni Kanye West. Tinanong niya kung ano ang problema, ngunit mukha itong hindi mapakali habang inimbitahan siya sa isang dance party na magaganap sa weekend. Nang malaman ni Noir na para ito sa mga maharlika, nakaramdam siya ng pagkabalisa, ngunit pagkatapos ay tinanong siya nito kung mas gusto niya kung sumayaw siya sa ibang mga lalaki. Sa puntong yun, nag-react si Noir,
ngunit tumayo si Emma at sinabing hindi niya mapapansin kung mawala siya at hindi na siya nito titingnan sa parehong paraan. Kung siya'y mapagsamantalahan ng mga siga. Pagkatapos, tumakbo siya palayo nang hindi binibigyan ng pagkakataong makapagsalita. Pagkatapos ng klase, umuwi si Noir at nakita niyang nagkakagulo ang kanyang pamilya, kaya tinanong niya kung ano ang problema. Sinabi ni Alice sa kanya na hindi sila natulungan ng kanilang iresponsableng ama na makakuha ng lugar para simulan ang isang tindahan. Dahil dito, inalo niya ang matanda, na nagrereklamo kung gaano kahirap ang pagiging nasa pinakamababang antas ng maharlika. Sinabi lang ni Noir sa matanda na wala siyang tiwala rito mula pa sa simula. Pagkatapos ay humingi si Noir sa kanya ng isang trage, dahil inimbitahan siya ni Emma sa isang sayawan. Ang walang silbing ama ni Noir, nagsadya ng isang suit na may mantsa ng alak sa loob ng maraming taon, at ito ang nagpabago ng isip ni Noir na kumuha ng bago para sa party. Dumating ang gabi ng party, at nakita ni Noir ang mga magulang ni Emma at binati sila. Ipinagmamalaki ng ama ni Emma na makita kung paano lumaki si Noir mula sa pagiging dating nag-iihi sa kama hanggang sa maging isang hari ng pang-akit. Nagtataka, tinanong ni Noir kung nasaan si Emma, at sinabi nila sa kanya na nagbibihis pa ang kanilang anak, kaya dapat siyang maghintay na parang isang perpektong ginoo para sa kanya. Maya-maya, lumitaw si Emma na sobrang ganda, at nahirapan si Noir sa paghahanap ng tamang salita habang nakanganga sa kanya. Namula ang kanyang mukha, ngunit hawak niya ang kanyang siko at umalis kasama siya. Bigla, isang konde ang sumingit sa pagtitipon sa pag-anunsyo na isang partikular na grupo ang sumulat ng liham upang ipaalam sa kanilang lahat na sila ay papasok ng palihim sa pagtitipon upang kunin ang kanyang pinakamahal na hiyas. Agad na lumaganap ang tensyon sa bulwagan, ngunit pinakalma niya sila sa pagtiyak sa lahat na mayroon siyang mataas na ranggong grupo na nakabantay sa hiyas upang protektahan ito. Sinilip ni Noir ang kanilang kakayahan gamit ang kanyang antas, at kinumpirma niya na napakalakas ng mga miyembro ng grupo. Si Emma ay tila kakaibang balisa, at tiniyak ni Noir sa kanya na magiging maayos siya. Kalaunan ay umupo sila at pinanood ang iba na sumasayaw sa sayawan, ngunit pagkatapos ay isang batang mataas na maharlika na nagngangalang Mike, na may sinusubukang ligawan si Emma, dumating. Muli siyang sumubok, ngunit muli siyang tinanggihan ni Emma. Nang makita si Noir at malaman na isa itong baronet, nagpasya si Mike na ibuhos ang kanyang pagkadismaya rito sa pamamagitan ng paghamon dito sa isang siawang duwelo. Kahit kulang sa kasanayan, tumanggi si Noir na umurong, at pinanood niya si Mike na sumayaw ng napakagaling kasama si Emma. Ayaw matalo, binago ni Noir ang kanyang kasanayan at ginawa niyang pinakamataas ang kasanayan sa pagsasayaw. Nilapitan siya ni Emma at inaya siyang sumayaw, ngunit nanigas si Noir. Kaya tinulungan siya ni Emma na magpalamig bago sila sumabak. Napakagaling sumayaw ni Noir, at nanalo siya sa pastahan kay Mike. Sa tindi ng sandali, sinubukan ni Noir halikan si Emma, ngunit bigla na lang, namatay ang ilaw at inihayag ng Phantom Thieves ang kanilang sarili bago ipahayag na sila ay dumating upang dalhin si Emma kasama ang mahahalagang alahas. Sinubukan ng mga adventurer na labanan ang mga magnanakaw, ngunit ang mga ito ay kasing dulas ng igat. Naalala ni Noir ang sinabi ni Emma kanina sa eskwelahan, at napagtanto niya na maaaring alam nito ang tungkol sa pagdating ng Phantom para sa kanya. Hinihawakan niya siya ng mahigpit, umaasang hindi siya mawawala sa kanya, ngunit tinangay siya ng Phantom Thieves bago siya binigyan ng sipa. Hindi lang yun, madali nilang ninakaw ang alahas bago sila gumawa ng kanilang engranding pagtakas. Sumama si Noir sa mga bodyguard, at naabutan nila ang magnanakaw na kumuha kay Emma. Pagkatapos ay ibinaba ng magnanakaw si Emma bago magpatawag ng isang phoenix tulad ng kay dakilang shinobi owl sa Sekiro. Ang labanan, bagamat teknikal, ay napunta sa pabor ng kalaban, ngunit binago ni Noir ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga gravity spell upang iligtas si Layla mula sa mga apoy ng phoenix. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng atake ng tubig dito, ngunit sinubukan ng Phantom Thief na pigilan ito, hindi niya alam na nilagyan niya ito ng kidlat. Bilang resulta, nakuryente siya. Pagkatapos ay nilabanan ni Layla ang ibon ng Phoenix at nagmamadali si Noir sa tabi ni Emma. Nalaman niyang hindi ito magising, at naniniwala na siya ay Nasapian ng Salamanca. Pagkatapos noon, maayos na ipinakilala ni Layla ang sarili sa kanya, at pinili nilang manatiling magkaibigan sa kabila ng pagiging miyembro ng magkaribal na guild. Bigla, dumating ang pinuno ni Layla, at may kakaibang pakiramdam si Noir tungkol dito,
kaya ginamit niya ang kanyang matalas na mata at hindi niya mabasa ito. Bago pa makapagsalita si Noir, tinamaan siya sa tiyan at dinagana ng mahika ng grabidad. Naharap din si Layla sa parehong suliranin, at nagtataka siya kung bakit siya ipinagkanulo ng kanyang pinuno. Sinabihan siya ni Noir na ang lalaking nakatayo sa harap nila ay isang impostor. Ang lalaking yun ay nagsalita tungkol sa kung paano niya palaging gusto si Emma. At kung gaano niya kagustang pagsamantalahan ang kanyang mga yaman. Galit na galit, nilabanan ni Noir ang salamangka ng grabidad, at sumugod siya patungo sa halimaw. Habang hirap si Noir sa pakikipaglaban dito, si Emma, nagising na, ay tinapak siya sa balikat bago itulak ang malaswang nilalang kay Noir, na pinatumba niya gamit ang kanyang kamao. Kaagad pagkatapos, tinanong siya ni Emma kung siya ba ay isa ng may depektong pag-aari ayon sa kanyang pamantayan, ngunit tumanggi si Noir at hinalikan siya. Matapos asikasuhin ng mga kriminal, pinasalamatan ng mga magulang ni Emma si Noir sa pagliligtas sa kanilang anak, ngunit mapagpakumbaba niyang tinanggihan ang kanilang papuri, tulad ng isang Chad. Pagkatapos ay binanggit niya kung paano gagawin din ni Emma ang parehong bagay kung siya ang nasa kanyang posisyon, at kaagad siyang pumayag. Dahil sa kabayanihang gawa ni Noir, ipinagkaloob ng Earl ang hiling niya kinabukasan sa pamamagitan ng paglaan ng tindahan para ibenta ni Noir ang kanyang mga materyales. Masaya ang pamilya ni Noir sa murang rente ng tindahan, ngunit pinagdududahan nila ang ama na nangangakong aayusin ang tindahan. Habang pinipili nilang lahat ang mga tinapay na gusto nila, kumakapit si Emma kay Noir, at matalim na tiningnan sila ni Alice. Sa homeroom, ipinakilala ni Elle na ang isang transfer student sa klase. Napagtanto ni Noir na si Layla ito. Sa kabutihang palad, sinabi ni Elle na kay Layla na umupo kasama si Noir, at ito ang naging dahilan upang mapuno ng selos ang lahat ng mga lalaki sa klase. Kinuha nila, ipinubos ang galit sa kanya sa pagsigaw sa kanya na mag-concentrate at pagpapaalala sa kanya na mayroon na siyang Emma, kaya hindi niya dapat isipin ang paghadlang. Pagkatapos nyon, nagbigay si Elna ng isa pang mahalagang anunsyo na nagbibigay impormasyon sa kanila tungkol sa pagsasanay na pagdadaanan nila hanggang makarating sila sa mga hot springs. Naglakad sila hanggang lumubog ang araw, at nang mapagod sila, sinubukan ng isang estudyante na patunayan ang kanyang lakas sa harap ng guro, ngunit binatukan siya nito at pinagsabihan, bago sila iwan para bumuo ng pormasayon upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga halimaw sa daan patungo sa kanilang layunin. Agad na kinontrol ni Layla at inayos ang grupo batay sa kanyang karanasan bilang isang adventurer sa pamamagitan ng pagpili na kumilos bilang kanilang panlikod. Bantay, humanga, pinuri ng mga kababaihan si Layla, ngunit idinagdag siya ng mga lalaki sa nangungunang 5 dapat makitang kababaihan na masisilayan, mamaya sa araw na iyon. Habang ginagawa nila, tulad ng itinuro ni Layla, isa sa mga lalaki ang pumihil sa kanila sa kanilang paglalakad at nagpakita ng isang malaking butas sa mismong harapan nila, kung kaya't nailigtas ang klase mula sa pagkahulog dito. Ang pangunahing layunin niya ay magmukhang astig sa harap ng mga babae, ngunit pagkatapos ay namangha sila sa ilang sumisibol na bulaklak. Sa sandaling yun, isang duwende ang lumitaw at ang mga babaeng mahilig sa mga cute na bagay ay nagtipon sa paligid niya na para bang ito ay isang fashion item. Sabi niya, ipapakita niya sa kanila ang isang shortcut upang maiwasan ang karagdagang mga bitag patungo sa hot spring, at bulag siyang sinusundan ng klase. Si Noir, na samuri sa kanyang stats, ay nakita na kaya niyang manipulahin ang mga halimaw kaya't naging lubos siyang nagduda sa kanya, ngunit sumunod pa rin siya. Pagpasok sa isang kuweba, inilabas niya ang kanyang espada, at ikinabahala ito ng babae, ngunit nang makakita siya ng maraming butas sa kuweba, tinanong niya ang tungkol sa kakayahan nito, at dahil dito ay ipinatawag niya ang maraming lizardmen upang tambangan ang mga estudyante, ngunit ang mga lalaki, na masigasig na nagnininga sa di masupil na pagnanasa, ay sumugod sa mga lizardmen at pinatumba ang mga ito. Ang pixie, na hindi inaasahan ang takbo ng mga pangyayari, ay sinubukang tumakas. Ngunit ginamit ni Noir ang kanyang kakayahang kontrolin ang grabidad upang pigilan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, ginamit ng guro ang kanilang nakaraang kaso bilang halimbawa kung bakit dapat silang maging maingat, ngunit dahil sa pananaw sa hot spring, isinara ng mga estudyante ang kanilang mga tenga sa anumang sinasabi ng kanilang guro. Pagdating sa inn, sinalubong sila ng may-ari at ipinaalam na ang paliguan ng mga babae ang kasalukuyang handa. Natuwa ang mga babae na makakapagbabad sila, at nangako ang mga lalaki na sisiguraduhin nilang ligtas ang lugar para sa kanila.
Nagbuntong hininga si Noir ng pagluwag, iniisip na ang ugnayan ng pagkabuhay ay nagkaisa sa mga lalaki, ngunit pagdating sa kanilang mga silid, inihayag ng mga lalaki ang kanilang tunay na intensyon, at bumuo sila ng mga estratehiya upang mabigyan sila ng pagkakataong busugin ang kanilang mga mata. Nakasuot ng maskara ang mga lalaki upang itago ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit nang iabot nila ang kay Noir, naalala ni Noir na nangangailangan ng tulong niya ang mga babae, kaya mariin niyang tinanggihan ang kanilang panukala. Galit, hinabol siya ng mga lalaki, tinawag siyang taksil, at walang ibang pagpipilian si Noir kundi ang iwasan sila na parang naglalaro ng American football. Hinabol nila si Noir papunta sa hot spring ng kababaihan, ngunit nakita sila ni Elna at gumawa ng pader na putik, na kanilang binangga na parang si Humpty Dumpty. Inilahad ni Noir kay Elna ang lahat, at magkasama silang nagtulungan upang pigilan ang mga lalaki sa pagpapatuloy. Matapos mapigilan ang karamihan sa kanila, inihayag ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili at direktang hinarap sina Elna at Noir. Naitulak si Elna dahil sa matinding lakas ng mga lalaki, at si Noir, na sumagip sa kanya upang hindi bumangga sa pader, ay nadama ang kanyang dibdib. Ang lalaki ay naging parang ang Incredible Hulk at nakipaglaban kay Noir. Nagtunggali sila sa lakas ng kalooban at mga ideal, ngunit nahawakan si Noir. Galit na galit matapos marinig na gustong pagmasdan ng lalaki ang dibdib ni Emma, inaktiba ni Noir ang nagliliyab na ilaw, saka binagsak ang kanyang kalaban sa lupa, sa paniniwalang nakamit niya ang tagumpay. Kinutya sila ng nakadapa na kalaban at sinabing huli na para makialam sila sa kanyang mga plano. At biglang may isang maikling estudyante na tumayo at tumakbo patungo sa paliguan. Sinundan siya ni Noir at gumamit ng kakayahan para subukang pigilin siya, ngunit pareho silang nahulog sa pal-aigo. Inangat niya ang ulo niya at nakita ang mga babae na naka-full clothes. Naguguluhan, tinanong niya sila kung bakit, kaya sinabi nila sa kanya na sinabi ni Elna na isuot muli ang kanilang mga damit dahil sa mga pipang Tom. Nang malaman na ligtas ang mga babae, ang adrenaline ni Noir ay nawala at nawalan siya ng malay dahil sa pag-ubos ng halos lahat ng buhay na puntos na mayroon siya. Makalipas ang ilang sandali, nagising siya na nakabidak, at sinabi ni Elna na huwag itong tanggalin. Pagkatapos, ipinaalam niya rito na hindi lang ito kasama ng mga babae sa hot springs, kundi pinanatili rin niya ang mga lalaki sa kanilang silid. Tinawag nila itong gantimpala niya sa pagliligtas sa kanila, at ginamit nila ang kanilang mga sandata upang imasahe ang kanyang mukha, na nagpatalon sa kanyang life points ng lampas 9,000. Makalipas ang ilang araw, walang kahirap-hirap na binuhat ni Lola ang isang estante na may mahigit 100 kilo habang nakikisama siya sa iba pang crew sa paghahanda ng tindahan ni Noir. Pagkatapos, sinubukan niyang kumapit dito, ngunit hinayla siya ni Luna palabas upang magtrabaho. Dahil sa kuryusidad, nakita ng mga babae ang isang material sa mesa, kaya inalok niya sila na subukan ito, at nagustuhan nila ito. Sinubukan nilang tanungin siya kung saan niya ito nakuha, ngunit inilega ni Noir ang tanong na parang responsibilidad sa bahay dahil, sa totoo lang, ang jelly ay isang byproduct ng mga ginintoang slime. Pagkatapos, tinanong nila siya tungkol sa pangalang naiisip niya para sa tindahan, at ibinalita niya sa kanila ang pulong niya kasama ang kanyang pamilya noong nakaraang gabi, at kung paano nakuha ni Tiger Senador ang pangalan para sa kanila sa pamamagitan ng paggamit ng unang letra ng kanilang mga pangalan. Pumasok ang kanyang pamilya pagkatapos ayusin ang pintuan sa harap, at nagbilang sila pababa na parang bagong taon, bago buksan ang tindahan. Hindi nagtagal, napuno ang tindahan ng maraming customer na naging dahilan para lumuha ang tatay ni Noir, at pinasalamatan niya ang kanyang anak sa napakagandang tagumpay na iyon. Ngunit pagkatapos ay pinuri ni Noir siya sa paggawa ng tamang patalastas, at pinag-uusapan din kung paano tumutulong si Tiger Senador. Matapos marinig ang papuri ng kanyang ama, isinalaysay ni Noir na alam niyang hindi niya magagawa ang lahat ng ito kung wala ang kanyang amo, kaya nagpasya siyang magtungo sa piitan nito mamaya. Pagdating niya roon, nakita niya ang seryosong tingin sa kanyang mga mata, at sinabi niya rito na gusto niya itong palayain, ngunit hindi niya alam kung paano. Sinabi ni Olivia sa kanya na huwag mag-alala, ngunit iginiit niya, na sinasabing nais niyang makita ang ngiti nito, dahil palagi itong nakikipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng telepathy, at ang pangunahing layunin niya ay makita ang kanyang amo na ngumiti. Lumabas siya ng silid at tinanong ang matandang pantas para sa paraan upang mapalaya ang kanyang amo mula sa pagkakagapos ng hindi niya pinipinsala,
at sinabihan siyang tingnan ang ika-15 palapag. Agad siyang sumakit ang ulo, ngunit nagawa niyang makarating sa ika-14 na palapag. Pagdating niya roon, nakita niya kung gaano karaming daanan at pagsubok ang kailangan, kaya umalis siya para bumalik sa ibang araw. Si Noir, na isang duwag, ay nakita kung gaano kakomplikado ang ika-14 na palapag, kaya inamin niya ang lahat kay Emma at humingi ng tulong upang makadaan. Nakikinig ang kanyang nagpapanggap na kasintahan sa kanyang pakiusap at sinamahan siya. Dinala niya ito sa nakatagong lagusan, at natuwa ito nang sinabi niya ang sikretong code para mabuksan ang unang palapag. Pagkatapos nyon, nagpunta sila sa ika-14 na palapag at nakasalubong ang maraming maliliit na goblin. Humingi ng pagkain ang maliliit na nilalang at hiniling kay Emma na aliwin sila. Inalok sila ni Noir ng biskwit, ngunit umasta ang mga goblin na parang sila ang namamahala, at habang ginagawa ito, samuka sila bago pa nila nalaman na nilason sila ni Noir. Sa puntong ito, nagbago ang sitwasyon at sina Noir at Emma ang naging may kalamangan. Sa wakas, umalis sila sa silid at nakarating sa ika-15 palapag, at doon nila nakita si Olivia na nakagapos. Sinunod nila ang mga instruksyong nakasulat sa dingding, at winasak ni Emma ang kanyang mga gapos gamit ang salamangka ng hangin. Ngunit kaagad pagkatapos, napagtanto nila na nakawala sila ng isang impostor. Kaagad, inatake sila ng clone gamit ang matataas na ranggong spells, at sinubukan ni Noir na lumaban ng kaunti. Ngunit si Emma ay tumilapon sa kabilang dulo ng silid, kaya kinuha siya ni Noir at agad silang bumaba sa unang palapag. Doon, nakita nila ang orihinal na si Olivia, na nagreklamo matapos makitang naglalambingan si Noir kay Emma. Agad na naghanda si Emma upang lumaban, ngunit pinigilan siya ni Noir at inihayag na ang Olivia na nakikita nila sa kasalukuyan ay ang tunay. Pagkatapos ay ipinagbigay alam niya sa kanyang amo tungkol sa nangyari, at tinanong siya ni Emma kung mayroon siyang kahinaan, naniniwalang ibabahagi ng kanyang clone ang pareho. Ngunit tumanggi si Olivia na sabihin kay Emma dahil naiinggit siya sa natatanging ganda ni Emma. Nagsumamo si Noir sa kanya, kaya't si Olivia, na napakalakas, ay naalala na nagkaroon siya ng problema sa bayan ni Noir. Sa halip, nakiusap siya na isuko na siya nito, ngunit pagkatapos ay tinanong siya nito kung bakit siya naging napakabait sa kanya. Nagkaroon si Olivia ng flashback, ngunit pinigilan niya ang sarili na sumagot, kaya nagsalita pa rin si Noir. Ipinaalam sa kanya na siya ang nagbigay sa kanya ng buhay na tinatamasa niya, at natural lamang na. Nang gabing yun, bumalik sila sa bayan, at nagpasya siyang maagang magpaalam kay Emma dahil gusto niyang maghanap ng mga pahiwatig sa silid-aklatan kinabukasan. Nag-alok naman si Emma ng tulong sa pamamagitan ng pagsasabing kakausapin niya ang isa sa mga kaibigan ng kanyang mga magulang, na isang historian. Dumating si Noir sa kanyang tindahan at nakita sina Lola at Luna na nagpapaligsahan kung sino ang pinakamabuti niyang babae. Ngunit nang makita siya, tinanong nila siya kung saan siya galing, na parang selosang may bahay. Pagkatapos ay inalok nila siya ng pagkain bago siya bigyan ng espesyal na atensyon para maibsan ang kanyang stress. Lubos na nakaramdam ng ginhawa si Noir, at lalo pang tumaas ang kanyang life point. Kinabukasan, pumupunta siya sa aklatan at nagbabasa tungkol kay Olivia at nalaman niyang nakipaglaban ito sa klerikong si Litrine, at bagaman matindi ang labanan, nanalo si Olivia. Nagbasa si Noir tungkol kay Litrine, at natuklasan niyang taglay nito ang kasanayang sakripisyo, na ginamit niya upang pahirapan si Olivia. Napagtanto niyang nahanap na niya ang sagot sa kanyang hinahanap, umalis si Noir sa aklatan kinagabihan, at hinanap niya ang kasanayan sa kanyang katalogo. Doon, natuklasan niyang magkakagastos ito sa kanya ng napakalaking 10,000 puntos ng buhay, at ang benepisyo ay magpapalakas sa kanyang mga kasanayan at kakayahan sandali pagkatapos ng pag-aktiba. Nang hindi nag-aaksaya, panahon, nakukuha niya ang kasanayan. Kalaunan ng gabing yun, habang naglalakad siya pauwi, iniisip kung paano niya sana mapataas ang antas ng kasanayang sacrifice, nakita niya ang clone ni Olivia sa tulay at tinanong kung ano ang ginagawa nito doon. Ang clone ay kumilos na tulad ni Olivia, sa unay inihayag na tungkulin niyang paalisan ang mga nanghihimasok na lumitaw sa ika-15 palapag, ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang gusto niyang humipo ng damo. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung bakit sobra siyang nagmamalasakit kay Olivia, kaya sumagot si Noir na natural lamang yun pagkatapos ng lahat, hindi siya makalabas sa piitan sa loob ng mahigit 200 taon. Para dagdagan pa ang sakit,
inihayag ng clone na siya ay matinding pinaghihirapan si Olivia mula noon upang pag-aralan at matutunan kung paano siya mag-react, at ito ang ikinagagalit ni Noir, kaya't nagpasya siyang isakripisyo ang tatlo sa kanyang mga kakayahan upang atakehin siya. Nakakuha siya ng matinding pagtaas ng lakas, kaya't pinakawalan niya ang kanyang fusion magic, ngunit iniwasan niya ito, kaya't sinubukan niyang lapitan siya upang patumbahin. Sa kasamaang palad, siya, alam mo na, binaligtad ang sitwasyon, at siya ay napatilapon paatras. Sinubukan niyang bumangon upang lumaban, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang talam ng babae ay may nakakamanhid na epekto sa kanya, na nagpapamanhid sa kanyang pagkilos pagkatapos ng pagdikit. Habang si Olivia, na nakaramdam ng atakihin si Noir, nagdarasal na sana'y hindi mamatay si Noir, ang kanyang doppelganger ay lumalapit sa pagitan nila, at inihahanda niya ang pangwakas na pagtama. 200 taon na ang nakalipas, nakatagpo si Olivia ng isang batang lalaki na labis na kamukha ni Noir, at nais na maging estudyante niya, ngunit tumanggi siya at tinalikuran nito. Gayunpaman, hindi siya sumuko, at sumama ito na parang isang tagasunod na may hinihinging kapalit. Dahil sa pagkadismaya, tinanong niya ito kung bakit nais siya nitong maging guro, at nagkwento ito ng isang kalunos-lunos na nakaraan bago inihayag na ang layunin nito ay maging pinakamalakas na adventurer. Doon mismo sa gitna ng sabayan, inutusan siya ni Olivia na atakihin siya gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Sa una, nag-alinlangan siya, ngunit pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa kanya, nais siyang tamaan ng kanyang talam, ngunit pagkatapos ay gumawa siya ng galaw ng isang sensei mula sa Kill Bill sa pamamagitan ng pagtapak sa kanyang talam. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya na nabisto niya ang kanyang kasinungalingan, pinayuhan niya ito kung paano hawakan ang kanyang espada. Sa huli, ipinagpatuloy niya ang pagtuturo sa kanya ng walang gana, at patuloy siyang sumusulpot araw-araw. Pagkatapos ng isang buwan ng matinding paggambala, nawalan siya ng bata dahil sa isang bihirang Iron Goblin, at doon niya napagtanto na sana ay nabuhay pa ito kung seryoso lang sana ang kanyang pagtuturo. Sa kagustuhan ng tadhana, nakasalubong niya si Noir, 200 taon makalipas, na nagpaalala sa kanya ng nakaraan niya, kaya ibinigay niya rito ang kanyang kakayahan, at ngayon umaasa siyang hindi ito mamamatay tulad ng nauna. Sa tulay, nawala ang bisa ng kasanayang pagsasakripisyo, at hindi makagalaw si Noir, kaya sinubukan ng clone na patumbahin siya, ngunit iniligtas ni Madam Milker ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsipa palayo sa clone. Nagulat si Noir na makita siya, kaya tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito roon, at ipinahayag nitong humandar ang radar ng kanyang hinala, kaya hinanap niya ito, sa paniniwalang kasama nito ang ibang babae. Noon din, ang iba pang mga babae sa kanyang dumating ang harem at ginamo siya ni Luna. Binalaan sila ni Noir kung gaano kalakas ang clone, ngunit sinabi nila sa kanya na oras na para suklian ang kanyang tulong sa lahat ng panahong ito. Nagsimula si Luna sa pagbaril sa clone, ngunit madali itong nailagan. Pagkatapos nito, sumugod agad si Layla, kaya tinamaan si Olivia 2.0, at sa sandaling iyon, pinakawalan ni Emma ang kanyang atake ng hangin dito. Sa kanilang gulat, lumitaw ang clone sa likod mismo ni Emma at sinubukan siyang tamaan, kaya sinalag ni Emma ang atake, ngunit sa kasamaang palad, natigilan siya dahil sa nakuryenteng epekto. Nang makita ito, sinubukan ni Noir na gumalaw, ngunit hindi pa nawawala ang epekto ng pagkatigilan. Dahil doon, ibinabato ni Lola ang malalaking bar-aisle sa clone, at nagulat sila sa kanyang lakas. Medyo napasobra siya, kaya binalaan siya ni Noir na huwag sirain ang tulay. Sa sandaling yun ng pag-aalinlangan, ibinalik ng clone ang bar-aisle sa kanya. Pagkatapos, inedit ni Noir ang kanyang kasanayan at inalis ang nakakapagpakuryenteng epekto mula sa kanyang espada. Pagkatapos, inutusan niya si Layla na sumugod, at binasag ni Layla ang talam gamit ang kanyang kamao. Habang nagpapakawala si Layla ng atake sa impostor, iniligin niya ito at gumanti ng atake. Dahil sugatan ang tatlong babae, hiniling ni Noir kay Luna na pagalingin sila, ngunit naubusan ang walang silbing manggagamot. Juice at pagkatapos ay nilanat. Ang clone pagkatapos ay kinutya si Noir, na sinasabing mag-isa na naman siya. Si Noir ay nagtiyaga, naniniwalang madali niya itong magagapi ngayong wala na itong anumang sandata, kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang espada, ngunit pinakawalan niya ang kanyang matinding mahika ng apoy sa kanya. Sa sandaling yun, nagawa niyang bahagyang makaiwas mula sa pagkasunog, at napagtanto niyang binago nito ang kanyang kakayahan upang siya ay maging mabagal.
Nang lumapit siya sa kanya, naghagis siya ng bato sa kanya, ngunit binago nito ang direksyon at pinabalik sa kanya ang kanyang ipinukol. Matapos niyang malaman na nakikipaglaro siya ng 4D chess kay Magnus Carlsen, kinutya siya ng clone sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang tumakas, ngunit pagkatapos ay sinwar. Tumingin sa kanyang mga kaibigan at naaalala rin kung paano niya pinamuhayan ang buong buhay niya nang walang saysay, kaya nagpasya siyang isakripisyo ang lahat ng iba pa niyang kakayahan upang makakuha siya ng napakalaking pagpapalakas sa bilis at lakas. Nakipagsukatan siya ng lakas sa kanya at nanaig pa sa kanya, ngunit nang tangkain niyang hiwain siya, ang balat niya ay sintigas ng bakal, kaya hindi siya nakagawa ng anumang pinsala. Nagalit siya sa kanya, at nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok na parang isang propesyonal na boksingero laban sa isang bulag na walang kalaban-laban, pagkatapos ay sinipa siya palayo, bago magpatawag ng isang dragon ng apoy upang sunugin siya hanggang sa matupok. Tumayo si Noir at ginamit ang isa sa pinakamalakas na proteksyon ng kwento sa pamamagitan ng pagtakbo sa apoy at tinataga ito na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Salamat sa kanyang kasanayan sa pag-aalay, na aktibo pa rin. Ang kanyang talam ay nagagayuman ng apoy, kaya lumukso siya sa clone sa gitna ng atake nito at tinamaan ito sa ulo gamit ang kanyang espada. Habang naglalaho siya, nangako siyang susumpain siya na parang isa siyang sorcerer sa Jujutsu Kaisen, ngunit sinabi niya rito na mayroon siyang mga kaibigan na kayang alisin ang sumpa. Pagkatapos manalo, nawalan siya ng balanse at nahilo dahil sa pagbaba ng kanyang life points, ngunit agad lumitaw ang kanyang mga babae at dinumog siya. Mabilis na nagpaakyat sa kanyang puntos sa mahigit 10,000. Sa kalaunan ay iniwan niya sila upang tingnan si Olivia, at nang pumasok siya sa kanyang kwarto, hindi niya siya makita doon, kaya lumabas siya at nakita siyang nakatitig sa pagsikat ng araw. Agad niyang ipinakita na malaya na siya at nagsimula siyang umiyak ngayong natupad na ang kanyang pangarap, kaya tumakbo siya para yakapin siya bago magreklamo sa kanya dahil hindi nito sinabi ang kanyang paghihirap. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ito, ngunit napansin niya na mas lumakas ito kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ito sa pagsagip sa kanya mula sa kanyang pinagkulungan. Nagpasalamat din siya sa kanya para sa kanyang tulong, ngunit pagkatapos ay ibinaon niya ang mukha nito sa kanyang dibdib. Bumalik sa normal ang buhay ni Noir, at mabilis na lumago ang kanyang negosyo sa tindahan. Ang kanyang amang talunan ay nag-iisip na ubusin ang pondo sa isang kasino, ngunit ang kanyang maingat siyang binabantayan ng kanyang asawa. Isang beses pagkatapos ng klase, sinubukan ni Layla na turuan siya ng mga pangunahing galaw ng kanyang estilo ng pakikipaglaban, at nahawakan niya ang dibdib nito. Si Lola, na nagkataong napadaan, agad na sumali, sa paniniwalang oras na para dagdagan ang kanyang life points. Nakita rin siya ni Luna at sumali sa kasiyahan. Nagulat si Layla at tinanong siya kung siya ay isang ladies man. Ngunit bago pa niya mapatunayan ang kanyang sarili, lumitaw si Emma at hinalikan siya upang dagdagan ang kanyang life points. Sa sandaling yun, namumutiktik sa demonyong enerhiya si Alice habang masama ang tingin sa mga babae, sa paniniwalang sila ay naglalaban ng matindi para sa karapatang magkaroon ng Noir. Nang maglaon, binisita ni Noir ang Labor Into kasama si Olivia, at nalaman niyang hindi pa niya nababawi ang lahat ng kasanayang isinakripisyo niya. Pinayuhan niya ito na lampasan ang ika-15 palapag, at kung mararating niya ang ika-100, maaaring maging kasing lakas siya nito. May kumpiyansa niyang sinabi rito na hintayin siya, at inasar naman siya nito bago siya pumasok sa Labor Into. Mag-comment ng Elf Buddies kung napanood mo ang recap na ito hanggang sa dulo. Kung nag-e-enjoy ka sa mga anime recap na tulad nito, mag-subscribe sa channel at panoorin ang susunod na video na ito.